Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ilang gasolinahan na maagang nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo pinadalhan ng show cause order ng Energy Department. Kaugnay na balitang yan, papasukin natin ang ating FMR correspondent na si JM Pineda para magbigay ng karagdagang report. JM, pasok. Hindi nga pinalagpas ng Department of Energy ang mga gasolinahan na hindi sumusunod sa tamang presyo ng produktong petrolyo. Lagpas 50 mga gasolinahan umano ang inisuhan nila ng show cause order ngayong araw. Kasama nga dyan ang 2 gasolinahan sa Quezon City. May 24 hours lamang na binigay ang DOE para magpaliwanag ang mga gasolinahan kung bakit sila hindi sumunod. Ayon naman sa nakausap natin na gas station manager, inutusan lang daw sila ng upper management na itaas lang presyo ng gasolina. Paliwanag pa nito na tumaas na rin daw kasi ang presyo ng kinukuha na nilang supplier. Posible namang maharap sila sa kasong administratibo at kriminal kung hindi makakasagot sa show cause order. Tatanggalin rin sila ng Certificate of Compliance at pwede ring maipasara. Yan muna latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, JM Pineda. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala mga ka-vibes, sa iba pa mga balita, isinusulong ng pamahalaan ang paggamit ng digital payment systems sa pamamahagi ng tulong ng gobyerno upang mapabilis ang proseso at mabawasan ang panghihimasok ng politika. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hinihikayat niya ang mga local government units o LGU na pag-aralan ang digital na paraan ng distribusyon ng ayuda upang direktang makarating ang mga benepisyaryo at tulong mula naman sa national government. Paliwanag ng Pangulo, sa ganitong sistema ay maiiwasan ang mga sitwasyon kung saan nasasangkot ang ilang lokal na opisyal sa aktwal na pamamahagi ng ayuda, bagay na nagiging dahilan ng pagkaantala naman ng serbisyo. Nauna nang nakatanggap ng reklamo ang Malacanang hinggil sa mabagal na distribusyon ng tulong sa ilang lugar kung saan sinasabing nagagamit pa umano ito sa mga aktibidad ng ilang politiko. Dahil dito, naniniwala naman ang Pangulo na makakatulong ang digital payment systems upang maging mas mabilis, mas direkta at mas transparent ang pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan sa mga nangangailangang Pilipino. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, nakatakdang humiling si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng emergency powers mula sa Kongreso upang mabawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Malacanang, balak ng Pangulo na i-certify as urgent ang mga panukala na magbibigay sa kanya ng otoridad na bawasan ang buwis ng langis kapag lumagpas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Samantala, inihayag ni Senate President Vicente Tito Soto III na kanya pa lamang susuriin ang nasabing hakbang. Nauna namang naghain na ng panukala ng batas sa Kamara si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo na naglalayong payagan ang Pangulo na suspindihin o bawasan ng excise tax sa petroleum products sa panahon ng national o global emergency situations. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.